Amen. Alright, salamat po sa Panginoon at sa privilege dito, kay Pastor Ed at sa aking mga teachers sa Bible School, maging sa mga staff po na nag-aasikaso po dito. Amen. So really, your life is a blessing at salamat po sa pagkakataong ito na maging blessing sa mga lingkod ng Diyos. Amen. Alright, tayo pong lahat ay tumayo. Open your Bibles please to Joshua 24 and sabi ko kanina sa klase namin, pag ang pangalan mo nasa Bible, dapat di ka magba-backslide. Amen. Amen. Alam, sabi ni Tanyo, buti lang wala sa Bible pangalan ko. Nasa purgatorio, okay? Joke lang po. Alright? Masayaw kami sa klase. Kasi kailangan masaya ang klase namin. 1:00 hanggang 4:00 kasi eh. Dapat hindi makikita yung puti ng mata nila. Dapat yung ngipin nila. Pero hindi talaga kaya masayaw sa klase namin. Alright. Alright, Joshua 24:15, a very familiar verse. I do believe that numerous times you have heard preachings about this particular passage. Amen? At wala namang bago, but I would just want to remind you of this great truth from the Scripture. Kasi dito lang wala namang bago. Ang kailangan lang ay tayo ay mabago. Amen? Amen. Joshua 24:15, let us read all together. Go. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Salamat po sa inyong biyaya sa gabing ito. Thank you, O God, for this blessed institution, CBBC San Pedro, and BHBC, Panginoon. Thank you, God, for the faculty and staff, for our pastors. Salamat sa mga estudyante din, Panginoon. At i-bless you po ang pangangaral ng inyong salita that it will encourage and it will lit up a fire against Panginoon sa aming mga puso to serve Thee and to realize, Panginoon, the value of our lives today. And Holy Spirit of God, help us as we study Your words. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, maraming beses po na ito ay naipapangaral even in chapel hour times, dun pa sa baba, na pagkatapos ng chapel hour ay mayroon kaming quiz. Amen? Na nung nag-preach ay hindi mo nakuha. Nakinig ka naman ng preaching pero hindi mo nasagot yung tanong sa quiz. Amen? So, okay lang. At nakagraduate naman po. Amen? Amen. But I want you to focus. Sabi ng Bible, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day. I want you to focus on that simple phrase this evening, choose you this day. Amen? Alam nyo, ang gawain ng Diyos ay makita natin, it is being decided in a daily basis. And the reason why tayo po ay nasa gawain ngayon, it is because isang beses sa buhay natin, maybe that is unplanned, maybe that is unwanted, maybe na talagang undesired day, but God had moved His Word in your heart, and you have made a decision on that very hour, on that specific day, na ikaw ay maglilingkod sa Diyos. And tandaan din natin mga kapatid that there are people na naglilingkod sa Diyos na napakainit lang for certain years, certain times, na talagang makita mo yung kasigasigan nila. But in a specific day, they have made a single decision na sila'y aalis sa Panginoon. It will just took a single day for us to realize yung value ng paglilingkod sa Panginoon. Now, this point of time, alam natin mga kapatid, nung pagkatapos na si Moses, nung bago niya iwanan ang leadership kay Joshua, tandaan, they have been making decisions in a daily basis. Daily choices are comprised of decisions. Are you listening, amen? And hindi lang yan, sa kanilang pagpasok o kanilang pag-ikot po sa lugar na yan, ng Jericho, when they actually, pagtawid pa lang nila sa Jordan River, mga kapatid, they are already starting to decide to win that battle. Tandaan natin mga kapatid, our battles are everyday battle. Nakikinig ba kayo, amen? Kaya pwede ngayon, ikaw ay spiritual, pwede ngayon ikaw ay on fire, but the next day, ikaw naman ay bagsak na bagsak, ikaw naman ay kitang-kitang malungkot, and you are about to quit, and then the same day, makakarinig ka naman salita ng Diyos,
Kaya nga it's a daily battle. Are you listening? Amen? And just like, mga kapatid, sila Joshua at ang Israelites during that time, mga kapatid, they experienced victory after victories. There were days na sila ay natatalo. Nakikinig ba kayo, amen? There were days na sila ay nag-compromise. Imagine, ang long streak yung kanilang panalo, and then a certain day na sila'y magpapabaya at bigla na sila'y babagsak, and somebody will what? Will experience defeat, and will experience death, and sometimes they will experience compromising. Tandaan niyo, mga kapatid, ang sabi ni Joshua at the latter part of his life, choose you this day. Now, that doesn't mean na doon pa lang sila magsisimulang maglingkod. That doesn't mean na sila ay hindi na naglilingkod. Actually, maganda yung kalagayan na naghahati-hati na ho sila nung promised land during this time. Are you listening, amen? Pero tandaan natin, mga kapatid, na kahit sa pagtanggap nila ng blessing, ay pwedeng dumating yung araw na sila'y tatalikod at makakalimot sa Diyos. Are you listening? Hindi guarantee na yung blessing na tinamo nila, hindi guarantee na yung mga victories na natamasa nila ay magpapanatili sa kanila doon sa isang araw na yon na pwedeng magbago ang desisyon nila. Sa gawain ng Diyos, mga kaibigan, mga minamahal, we need kaya nga may daily devotion tayo. Nakikinig ba kayo, man? Now, napakahalaga ng daily devotion because it renews your commitment to God. It will allow you to remember na yung panahon na nagdesisyon ka sa Panginoon na maglingkod, it must be fresh or else your life will be rotten. Kaya marami sa atin, minsan nawawala na ng kagalakan. Are you listening? Even Elijah experienced that after what a victory, a certain day made him what? Decide that he wants to die. There were times na talaga napakatapang niya, but there was a certain day. Kaya nga yun ang delikado eh. Nandyan pa ho ba kayo? That's why dapat ay hahanap tayo. Mga kapatid, may mga pinoprovide sa atin for every day. Nakikinig ba kayo? Amen? Are you listening, amen? Binibigyan tayo, even in this blessed institution. Imagine, madaling araw pa lang, alas 4 pa lang na madaling araw, God is giving us the reason and the provision para yung commitment mo na maglingkod sa Diyos ay fresh sa araw na ito. Are you listening? Sabi nga, hindi araw-araw ay Pasko. Pero para sa Kristiyano, si Kristo, para sa atin, araw-araw. Pero ang tanong, ikaw ba ay para kay Kristo ngayong araw na ito? Are you listening? Let us realize, mga kapatid, of the impact of such choice that we have. Matindi ho, isang decision mo lang. A certain day can change the direction of your life. A certain day can change and pwede mo i-forsake yung mga blessing na binigay sa iyo ng Panginoon. Every day, it comprised of a daily choice. It is composed of daily battles, challenges in every step for us to stay committed to God. The question this evening, sa mga Bible students na nandito at online, hello, kumusta ang araw mo ngayon? Totoo ba that this is the day which the Lord hath made? We will rejoice and be glad in it. Masaya ka ba ngayong araw na ito? I'm not asking kumusta ka noon. I'm not asking kung anong plano mo sa kinabukasan. I'm asking kumusta ang desisyon, ang relasyon mo ngayong araw na ito sa Panginoon. Mga kapatid, it doesn't matter if we are pastors already, if we are in the ministry for so many years, what do matter is today. Sabi ng isa, to die. Amen? Even Apostle Paul knows that principle. I die daily. Nakikinig ho ba kayo? Amen? Bawat araw ay mahalaga. Even the book of Psalms teaches us to number our days. Kaya mga kapatid, yung bawat araw, dapat pinapahalagahan yan. Ang bawat araw ay hindi kapareho nung mga nakaraang araw at sa darating na araw. But you must need to choose this day to serve the Lord. It doesn't matter ilang pagbagsak ang naranasan mo. It doesn't matter kung ilang tagumpay ang naranasan mo. What to matter is what
is your decision today. Maybe some of us nagbabalak na mag-quit, some of us nagbabalak na magkasala, some of us nagbaplano ka magkasala, but let me encourage you, choose you this day. Piliin mo ang Diyos ngayon. Number 1, in verse number 15, that choice, sabi, choose you this day, it is a real choice. It is a real choice. Ang sabi ng Bible, if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day. Na-realize si Joshua na hindi lang ito, mga kapatid, basta pagpili. Pero ito yung pagpili. Mga kapatid, ang dami nang nangyari sa kanila. Ang dami na niyang karanasan. Marami na nakita ng mga kasama niya kung paano gumawa ang Diyos sa kanila. Pero he is what reiterating, hey, we need to choose. You choose this day. Kasi baka mamaya nakikisabay ka lang. Baka mamaya nakikisakay ka lang. Baka mamaya nag-joyride ka lang. May mga nasa gawain, pag nagpapatuloy yung isa, magpapatuloy din ako. Pero pag hindi na nagpatuloy yung isa, hindi na siya magpapatuloy. Sometimes we allow other people to decide for us. Now, alisin natin yan. You need to choose for yourself. It is a real choice. Your choice today will matter tomorrow. Hindi lang sa'yo, kundi sa pamilya mo, and even sa mga taong sumusunod sa'yo. We need to understand that this choice is a real choice. Sana totohanin mo naman yung pagpili mo sa Diyos. Nandiyan pa ho ba kayo? Are you listening? Joshua made a real choice. And that choice, he includes his family. Alam niyo ba sa ayat sa gusto natin, your choice will affect somebody. Nakikinig ho ba kayo? Pwedeng ang pamilya mo hindi pa ligtas, pwedeng ang pamilya mo ligtas na pero hindi pa active today, kaya nga napakahalaga ng iyong pagpili sa bawat araw, lalong-lalo na kayong araw na ito, kung ikay magpapatuloy at maglilingkod pa rin sa Panginoon. Nandyan po ho ba kayo? Minsan may mga simbahan, a certain mga nakakasama natin sa gawain, katiwala na ng pastor, katuwang na sa simbahan, and a certain day that he was having a bad day according to him, magdidesisyon na alis, and it will paralyze some of the ministry, it will affect him. And the time na siya'y na-revive, yung posisyon niya, may nakatao na. Sasabihin na lang niya, dati akong ganyan. Because there was a certain day that he allowed his weakness to be his direction in his life. Kaya nga kahit hinang-hina ka, itong araw na ito, dapat gumawa ka ng desisyon para sa Panginoon. Huwag mong hayaan yung iba na nag-discourage sa'yo o nag-encourage sa'yo, gumawa ka ng desisyon para sa Panginoon. And let me tell you something, it must be a real choice. Are you listening? Alam ko, ang kasal, isang beses lang eh. May nag-amen dito ah. Ang kasal, isang beses lang. Tama ba? So you need to choose. Kaya pag namili ka, nag-pray ka at binigay sa'yo Panginoon, dapat hanggang kamatayan na yon. Oh, marami nalulungkot sa inyo. Kaya huwag kang mag-aasawa kung hindi ka handang hamarap sa isang araw na yon. A time to be born. Isang beses ka lang naman pinanganak ng nanay mo, tama ba? Ang kaligtasan, isang beses lang din. There was a certain day. It was a grand day when I was born again. Hindi progressive. Instant ang ating kaligtasan. Hindi pwedeng ngayon, ligtas ka, bukas hindi na. Ay losing salvation yan. Ay ganun din, marami Kristiyano, pag nagdesisyon ka maglingkod sa Diyos ngayon, ay panindigan mo yan. Anyway, sabi ng Bible, a time to die. That is not for us to decide. God will decide our end. But we can decide in this day that I choose you, Lord. Totoo ito, Panginoon. Hindi joke-joke. Iba kasi binibiro eh. Kaya pag nahirapan, ay hindi pala ako tinawag.
Di ba, maraming nagdadahilan na ganyan, di pala ako tinawag. Tapos pag nag-asawa, ay, hindi pala ikaw ang gusto ko. Ang sarap ilibing sa libingan eh. Is your choice to serve God a real choice? Baka mamaya, ladies' choice lang yan. Kaya ka nasa gawain kasi may sinusundan ka. Tutuhanin mo naman ang Panginoon. Ay gagawa ka na rin lang ng desisyon. Tutuhanin mo na ang Diyos. Ay tayo'y galit na galit pag tayo niloloko. Tayo ay naaasar pag may scammer. Ay pambira sa Diyos, loloko-lokohin lang natin. Na pag nahirapan ka, ayaw mo na. Pag napagalita ka, ayaw mo na. Hindi pala. Hindi pala. Nadisiplina lang. Ayaw ko. Alam mo, kahit nadidisiplina ka, hindi po ako aalis. Ako'y magpapatuloy po. Pinili ko po maglingkod sa Panginoon. Nagdesisyon po ako eh. At kahit ibalik ka lang first year, magpapatuloy pa rin ako. Ay minsan, akaya bang eh, bakit yung ibabalik ng first year? Fourth year na ako, eh nagkamali ka nga eh. Ay kung totoo mong pinili ang Diyos, it doesn't matter kung ilang taon yan. What do matter? Tututuhanin mo ang tawag ng Diyos sa'yo at desisyon mo sa Panginoon. At is tinutuo mo ang Diyos. Mas kahanga-hanga ngayon ganyan. Ano man ang mangyari, totoong nagdesisyon ako sa Diyos. It doesn't matter what will happen today, what will happen tomorrow, or what happened yesterday. What do matter is my decision today for God. It was a real choice. In verse 21 and 22, sabi ng Bible, tingnan niyo po. That's one number one. That's a real choice. Verse 21, and the people said unto Joshua, tumawag siya, Nay. Hindi, Nay po, amen? Iba kasi pag tumawag yung nanay, wala na, nangihina na eh. Anak! Umuwi ka na, anak! Nung tayo sa Panginoon ko, kahit ano mangyari, anak! Nay, Nay! But we will serve the Lord. Sabi ng mga tao, parang ganito, sabi nyo din, mamaya mag-quit ka na. Mamaya, nasabihan lang nung dorm leader. Ang dami lang inutos. Nay, pwede pa ba akong umuwi? Nay! Kaya nay talaga yun eh. Tapos magtatangay ka pa. 22, and Joshua said unto the people, Ye are witnesses against yourselves that ye have chosen you the Lord. Hello? And incline your heart unto the Lord God of Israel. Number 2, it was a responsible choice. Kayo nagsabi niyan, sabi ni Joshua sa kanila, Ye are witnesses against yourselves. Na pinili nyo, kayo may sabi niyan, na pinili nyo ang Panginoon sa inyong buhay. Hindi ba wala naman pumili sa iyo maglingkod sa Diyos? Wala naman sa iyong pumilit na magsuko ng buhay, tumira sa simbahan. Eh bakit yan? Ang dami mo na sinisisi. Bakit ngayon? Ibinabato mo lahat ng sama na loob mo dito kay ganito, dito kay ganyan, kasi ganito, kasi ganyan. Ay! Hindi ba ikaw ang nagpatotoo na tinawag ka ng Diyos? Maging responsable ka naman! Tama na yung isip bata. Sabi, Pastor, tutulong po ako sa gawain. Ngayon, hindi ka na tumutulong. Pinagtutulungan nyo na yung pastor nyo. Maging responsable. Alam, napakapangit ang taong hindi responsable. Yung parang yung ikaw ang assign maglinis, tapos pagdating doon, madumi pa rin. Oh. Kala ko pinili mo maglingkod sa Diyos. Yung higaan mo, ikaw ang mag-aayos niyan. Yung amoy mo, ikaw ang magpapabango niyan.
Yung assignment mo, huwag kang manisi ng kung sino kung hindi mo natapos. Be a man! Be matured! Nagkamali talaga ako. Oo, dapat responsable tayo. Hindi yung lahat na lang sinisi mo. Pati si Rizal, pinababangon mo sa buhay, sa kabatayan. Si Rizal kasi Ay, ba ganyan? Sabi ni Joshua, sabi, hey, but we will serve the Lord. Kayo may sabi niyan, ha? Tapos ngayon, ina-offend kasi ako Si ano kasi, kung ganito lang sana naghahanap na siya. Pati yung sapatos na yung sapatos ko kasi yung pagkain kasi sa kitchen yung ampalayang laki-laki ng gayat Yung leader ko kasi, maging responsable ka naman. Ikaw ang nagdesisyon yan. Nagpatotoo ka. Maglilingkod ako sa Diyos. Para kang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, naghahanap ka ng mga santo. Ang dami-dami ngayon na nangako na maglilingkod sa Diyos. Nakalimutan ng kanilang pinangako sa Panginoon. At naging hotdog na lang sila. Pag tinanong mo, ha? Ha? Sinabi ko ba yun? Ha? Samantalang nung naglilingkod, salamat sa Panginoon, ako'y maglilingkod na. Talaga, umiiyak ka pa. At kahit walang pagkain, ayos lang. Kahit ino-offend ka ng mga kadorm mong mababaho, ayos lang. Kasi bakit? Responsable ka. Ako naman ang tinawag ng Diyos Na kahit walang tumulong sa'yo, natuto kay Pastor Ed, kahit walang tumulong sa'yo sa ministry, tinawag ka naman ng Diyos bisa sumasama ang loob natin. Kasi ang dami nating inaasahan sa iba. Na dapat tinulungan ako ng ganito, basta tayo entitled, dapat ganito. Hindi ba sila tinawag ng Diyos? Ikaw. Let's be responsible. Choose you this day. It's a responsible choice. Para marami, mga kabataan ngayon sa mundo, nabuntis ka pala. Lalaki yun, ha? Ha? Sana naman, mga kapatid, tayo nananalangin na, tingnan nyo, tayo, ka-fellowship ko yung mga graduates sa Blessed Haven po. Amen. Sa lounge. Wow. Pare-pares naman tayo na nakaranas ng training sa simbahan. Bakit bisa mag-iiba na pag hindi ka makapag-asawa? Okay, hindi mo kami na. Diba? Sila lang yun. Oo. Tingnan nyo, maraming ganyan Hindi binigay sa kanya yung gusto niya. Parang hindi na totoo ang Diyos. At para siyang aso na ang buntot ay hila-hila. Alis na ako dito. Sino bang tumawag sa iyo? Yung dalaga? Yung binata? O ang Diyos? Alam nyo, maganda yung naranasan natin dito Marami tayong leader. Marami tayong authorities. Yung iba ayaw niyan. Kasi masyadong spoiled. Tinutulungan tayo dito, kaya kahit ang daming pinagagawa, dapat maging responsable ka. Kasi balang araw, kung gusto mong pagpalain ng Diyos, mag-aasikaso ka ng maraming tao na may sakay yung sarili mo, hindi mo maaasikaso para sa iba. Responsable ka sa kanila. Are you listening? Pag yung ikaw lagi kang may dahilan, o bakit mga kapatid, si Joshua, naranasan din niya ang defeat. Naranasan din niya, mga kapatid, na mautakan siya nung isang lahi dito. Nakikinig ba kayo? Ang sakit kaya nun. Pero hindi nagbago. Hindi, maglilingkod pa rin ako sa Panginoon. Titisin niya, nagkamali siya Kaya nga yung mga nag-disguise sa'yo, nakakasama nila to, hindi na mapaalis. Wala, tiisin mo. Kaya sa gawain ng Diyos, mga kapatid, may pagkakataon mahihirapan tayo, pero maging responsable ka naman. Kung nagkamali ka, humingi ka ng sorry. Ayusin mo. Hindi maghahanap ka ng sisisihin.
Hindi siya naghanap ng sisisihin eh. Not just a responsible choice. But in verse 23, ano sabi ng Bible? Are you still there? May oras pa ba ako? Ay, so, para matatapos Hindi, pwede, may pasok kayo eh. Verse 23, now therefore, put away, said he, the strange gods which are among you. Are you listening? It was a repentant choice. Makinig ko kayo. They have won their battles. Nasakop na nila yung lupa. May mga sasakupin pa, di pa tapos eh. Pero marami na yung kanilang nakuhang lupain dito. Pero nakakalungkot, may mga kasama pa rin siya. Makinig ko kayo. Mga kasama niya, nakikinabang sa pagpapala ng Diyos. Nakikinabang sa kabutihan ng Diyos. Pero may mga itinatagong ibabang Diyos-Diyosan. Kagaya lang sa atin dito, mga kapatid. Nasa Bible school ka, nasa ministry ka, pinakakatiwalaan ka ng pastor mo sa simbahan, pero hindi mo pa rin isinusuko ang mga Diyos-Diyosan sa buhay mo. Maaring hindi ito inanyuan, sapagkat yung iba ay nasa inyong isipan. Yung iba ay na inyong ginagalawan. Kaya kung totoo talaga na pinili mo ang Panginoon, ang sabi ni Joshua, sabi niya, put away the strange gods. Magpapartihan na ng lupain. Sumasamba ka pa rin sa Diyos-Diyosan. Second year ka na. Naandito ka na sa Bible school. Third year ka na. Fourth year ka na. May tinatago ka pa rin kasalanan. No, sabi ni Joshua dito, kung talagang totoo sa inyo ang inyong desisyon, gusto kong makita na alisin ninyo ang mga bagay na yan na hindi nagbibigay kaluguran sa Diyos. Ipakita mo naman. Ay kung talagang handa kang sumunod sa Panginoon at talagang handa kang maglingkod, pakita mo naman sa bawat araw na pagsunod mo. Huwag mo sabihin, I will be a missionary. Eh kung palang yung sa CRD mo maayos. Ay, ang dami, alam nyo, kagaya ng preaching dito nung nakaraan, ang problema natin dito, mga kapatid, ang Diyos-Diyosan natin, sarili natin eh. Yung ugali natin. O, tanong, sino nasusunod? Sige nga, ang Diyos ba talaga? O ikaw? Hello? Pag yung nainis ka, nagalit ka, sino ba nasunod? Ang Diyos o ikaw? May mga nakakainis talaga. Kagaya mo. Minsan yung laman natin eh. Nandiyan pa ho ba kayo? It must be, pakita natin talaga. I choose the Lord. Wow! I choose Jesus. Pero dapat i-choose mo rin yung trabahong pinagagawa sa'yo. Yung walang rumespeto, di mo magawa eh. Pakita mo naman. Nandyan pa ho ba kayo? Ano sabi ni Joshua? Alisin nyo! Kung talagang seryoso kayo sa pagsunod sa Panginoon, alisin nyo yung mga Diyos-Diyosan na nasa inyo. Nasa inyo pa eh. Nandyan pa. Yung katamaran. Yung ang ugali laging palaban. Yung mga palasagot. Ay kung talagang nais mo paglikuran ng Diyos, pakita mo na handa ka. Hindi sabi, siguro balang araw maalis yung sa akin. Hindi! Ngayon! Ay may sakay, para sa kanila. Hindi para sa kanila, para sa'yo. Isuko mo na sa Diyos yan. Ang hinihingi ni Joshua, hindi isuko sa Kanya. Gawin nyo para sa Diyos. Huwag mong gawin para sa kung kanino man. Gawin mo para sa Panginoon. Handa ka ba? Okay, tatanungin ko. Ano yung ugali na hindi mo mabitaw-bitawan? Nasasayo, ganito talaga ako eh. Anong ganito? Mukha ka unggoy? Hello? Gagawa ang Diyos sa tao na handang
isuko ang mga Diyos-Diyosan sa buhay niya. Huwag mo hayaan, iba ang magsuko niyan. Ikaw nakakaalam nga na sa puso mo yan eh. Yung lagi parang mas magaling ka pa sa pastor mo? Mas magaling ka pa sa dorm leader mo? Ay, ikaw ang ginodiyos mo sa sarili mo eh. Kaya sabi ng Diablo kay Ebat Kadaan, ay magiging Diyos kayo. Ay, totoo yan, nangyayari yan. Pag mas sinusunod mo sarili mo kaysa sa Diyos. O, tanong, sino dito ang may masamang ugali? Taas ang kamay. O, yung iba, sinungaling pa rin, hindi pa handang isuko. Sino dito ang handang isuko yung, alam mo yung kayabangan, alam mo yung ugali na lagi kang palaban. Hindi pa pag-usapan yung mga maliliit eh, yung naandyan sa'yo yan. Naandyan yan. Yung gata sa bahay ninyo, sinasamba-samba mo, uuwi ako. Yung kanin, yung unlimited tulog sa bahay, suko mo na yan. Para kami yung mga Israelita, namimiss namin ng onions. No onions, di ba? Namimiss namin yung garlic. Dila yun eh, lick, amen. Ikaw laway na laway sa sanlibutan, isuko mo na sa Diyos yan. Na minsan nag-iisip ka, pag ako hindi ko nagustuhan dito, uuwi na ako. Isuko mo na sa Diyos yan, patunayan mo talaga. Huwag mong iasa yung desisyon na sa iba. Kaya nga dapat pag lumuhod ka, totohanin mo, hindi lang ritual. Hindi lang dahil nasanay ka. Totohanin mo. Lastly, it was a recorded choice. Verse 26. And Joshua wrote these words in the book of the law of God. Kaya ay sinulat. Ay, yung Bible ko na, nung Bible student pa ako, buhay pa hanggang ngayon eh. At sinulat ko doon yung decision ko habang ako'y nakikinig ng mga chapel hours. Kasi maraming beses hindi tama ang puso ko. Maraming beses lumalaban ako sa gusto ng Panginoon. But salamat sa mga chapel hours. Ayun, sinusulat ko talaga. At hanggang ngayon, binabasa ko, nababasa ng anak ko, nababasa ng mga nakikilam ng Bible ko. Amen? Hindi, si Joel. Mabait siya. Pagtulog. Amen? I tell you, hanggang ngayon naandun yung Bible ko. Kaya nga sabi ko, magbibigay ako ng bagong Bible, pero yung mga luma kong Bible, I will keep that. Because my decisions were there. Sabi ng misis, hanggang ngayon, ginagamit ko sa preaching yon. Hanggang ngayon. Kasi dun ako nagdesisyon. Every chapel hour is a decision time. Every devotion is a decision time. I will choose this day, the Lord. At sabi niya, i-record, and took a great stone. Buti hindi sa tubig sinulat. Amen? And set it up under an oak that was by the sanctuary of the Lord. Sanctuary means, sa atin po is what? The church. Sana hindi ka lang dito gumagawa ng desisyon. Every time na ang pastor mo nagpipreach, huwag mong isipin exempted ka sa preaching. Nandiyan ba ho ba kayo? Dapat, tanda mo, ay dito ko lumuhod nung sa simba, sa pwesto ng altar na ito, dito ko ginawa yung desisyon na yan. Alam mo yun eh. Pero pag wala kang alam saan, hotdog. Pag tinanong ka, nagsuko ka ng buhay? Kaya pag naglakas siya, nakagat. Ganoon na lang siya. Mga kapatid, it was a recorded choice. Alam niyo ba, ang bawat pangako natin ay tanda ng Diyos. Ang memorya natin, makakalimutin. Kaya salamat laging may preaching sa church. Para ipaalala sa atin. Sabi ng Panginoon sa Book of Ecclesiastes, God requireth that which is past. Yung decision natin. Sabi ba, dito na ako mamamatay. Buhay na buhay ka, parang gusto mo nang pumanaw. Kasi bakit? Gusto mo lang mag-backslide. It was a recorded choice. And the people replied to Joshua. Saan yun? Near the sanctuary. Kaya alam niyo, salamat sa Panginoon. Wag lang sana sa chapel hour.
Maganda rin, pero sa church. Ang pastor mo, tinawag ng Diyos yan para maging pastor mo. Recorded ng Diyos. Ang tanong, when was the last time gumawa ka talaga ng desisyon, Panginoon? Ngayong araw na ito. May tipan ka sa Diyos. And I hope that this preaching will help you to choose the Lord this day. The question is, gaano mo tinototoo ang desisyon mo ngayon? Sana hindi ka lang, Amen! Wala akong masama dyan eh. Maganda nga yan eh. Pero sana totoo sa atin. Kasi marami na ako nakita, natayo pa sa upuan eh. Ngayon, hindi na makatayo sa pananampalataya. Pero mag-amen pa rin tayo. Amen? Oh, pero totohanin, ang sinasabi ko, totohanin natin, yung amen natin, at talagang, Panginoon, akin yan. It will be a real choice, responsible choice, repentant choice, and it is a recorded choice. Our whole life is a record. Are you listening? Kilala tayo ng Diyos at alam niya ang desisyon natin. Now, it's up to you. Kung sa tingin mo masama maglingkod sa Diyos, choose you this day. Amen? Pero sa akin, sa aming mga naglilingkod, sa mga nasa ministry, sa mga staff, definitely we had made that decision that we will serve the Lord. Amen? And I hope na makakasama namin kayo. Sama-sama tayong maglingkod sa Panginoon. Napipiliin natin ang Panginoon. Pinili niya tayo eh. Piliin naman natin sa buhay natin. Amen? Tayo po tayong lahat. Panginoon, salamat po sa aralin na ito. Thank you, O God, the message, and may you bless thy people, O God, at kay po, O Diyos, sa manguna. Nawa, Panginoon, their choices to choose you, O God. Kayo po ang pumili sa amin, Panginoon. It's time, Panginoon, na magdesisyon naman kami. Na kami po, agaya ng child.